Naganap sa unang araw ng taon ng isang road accident sa Tondo, Maynila kung saan sangkot ang humaharurot na driver ng isang ride-hailing service. Ayon naman sa monitoring ng Department of Health, tumaas ng mahigit 30% ang naitalang mga aksidente sa kalsada nitong nagdaang holiday season. Narito ang ating balitang A to Z. Bibili lang sana ng pandesal ang lalaking ito na naglalakad sa kalsada sa Tondo, Maynila, bandang alas 7 ng umaga nitong January 1. Pero ang unang agahan niya sana ng taon, naging aksidente nang biglang mabundol ng humaharurot na sasakyan. Sa lakas ng impact, tumilapon ang lalaki. Rinig ko, parang sumabog nung pala, sumalpok pala yung kotse. Yung kulay pulang kotse, bilis ng takbo niya. Sinalpok rin ang dalawang nakaparadang SUV habang nadamay ang isang pedicab at ang sakay nitong bakasyonista. Parang may sumabog na malakas. Tapos gumugulong-gulong na kami. Siguro mga 5 beses, 4 na beses. Tapos di huminto. Tinayo nila yung pedicab. Tingin ko binangga pala kami sa likod. Ayon sa pulisya, nabalian ng buto ang lalaking pedestrian habang nagpapagaling naman sa bugbog sa katawan ang sakay ng pedicab. Napag-alamang driver ng isang ride-hailing service ang sangkot na sedan na pauwi na sana nang mangyari ang insidente. Karoon sila ng agreement dito pending yung pagpapile ng kaso. Pag-uusapan muna nila at kung sakaling hindi tutupad itong driver ng itong red na sedan, ay ipapile nila yung kaukulang reklamo laban sa kanya. Sa monitoring ng Department of Health sa 8 pilot sites, umabot na sa 577 ang naitalang aksidente sa kalye mula December 22. Mahigit 30% itong mas mataas kaysa sa nakaraang taon. 6 sa mga biktima ang nasawi. 4 sa kanila ay bunsod ng motorcycle accidents. Nangunguna pa ring dahilan ng mga aksidente ang hindi paggamit ng safety gear tulad ng helmet at seatbelt. Gayon din ang mga motoristang nakainom ng alak. Sa road traffic injuries, magpapatulong tayo sa iba't ibang ahensya. Nandiyan ang PNP, nandiyan ang MMDA, nandiyan ang DPWH. Yung mga minsan lighting lang ng kalye kung minsan nangyayari to sa gabi dahil madilim. Tapos ang mensahe ko sa lahat, kung may kaibigan kayong nakainom, huwag niyong pasasakayin sa motorsiklo. Siguradong barrier nga, hindi na gumagalaw, binabangga pa nila . Nananawagan ngayon ang DOH na repasuhin ang parusa at implementasyon ng anti-drunk driving law upang mabawasan ang bilang ng aksidente sa daan.